12 ng tanghali ang aktibidad. Ngunit alas 9 pa lamang ng umaga ay patuloy na ang pagdating ng mga tao. Mula po sa northern part ng Cebu hanggang sa southern part ng Cebu, manggagaling yung mga kapatid natin at ang iba nga po riyan ay nanggagaling pa sa iba't ibang mga isla. Napuno agad ang SRP ng higit pa sa inasahang bilang ng mga tao. Ayon sa The Freeman, ang pinakamatandang lokal na pahayagan sa Cebu, mahigit 350,000 mga tao ang dumating. Pinagkalooban sila ng tulong medical at dental. Sinasabi nga nila na is prevention better than cure po. Kaya kami po sa dental po, ina-advise po namin na talagang yung pagsisipilyo ng ipin po, masasabi natin primary po na care. Lalong-lalo na po pag gabi, matutulog na tayo, lalo na sa mga bata, no? Dahil sila yung unang-una na naka-encounter ng mga caries, marami tayo nasiservisyohan. Kaya talagang galak na galak kami. Tapos sa mga kasamahan ko naman, lalong-lalo na dito sa Cebu. Tumanggap naman ng mga libreng gamot at bitamina ang marami sa kanila. Nalipep, salamat sa Ginoo. Ako na natabangan, sa akong gawa doon ay nakatabang din ako. Nalipper ako naman. Salamat para sa mga bugas, importante sa damo. Tagaan mo yung tambal. Naku kayo, salamat. Nalipay. Sinundan ito ng pinakamahalagang bahagi ng aktibidad, ang pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Taglayo, nangari lang yun mi para lang ani maminaw sa ilahang Iglesia ni Cristo. Andami naminaw. Lalong lumalawak ang mga natutulungang kababayan natin sa pamamagitan ng pangkawang gawa na aktibidad na ito ng Iglesia ni Cristo, katuwang ang FYM Foundation. Higit sa lahat, lalong dumarami ang mga taong nakapakikinig ng mga salita ng Diyos, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi maging sa ibayong dagat. Ako po si kapatid Daniel Bandong para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Kapatid at mga panauhin nating Cebuano na nagtipon sa South Road Properties sa Cebu City, kinabukasan, araw ng Sabado, dinagsa naman ang Cebu International Convention Center o CICC sa Mandaue City upang masaksihan at makibahagi sa InCinema at INC Live. Galak na galak ang mga kapatid sa isinagawang aktibidad na ito. Lalong-lalo na sa distrito ng Cebu South na dito isinagawa ang Countdown to the Centennial. Pinaglaanan ng buong panahon ng mga kapatid na gaganap ang pag-iensayo upang maging maayos ang kanilang pagtatanghal. Isang araw bago ang itinakdang pagsasadula, nagkaroon ng technical rehearsal sa mismong venue, ang Cebu International Convention Center o CICC. Pagdating ng araw ng pagtatanghal, dinagsa ng mga kapatid ang Summit Hall ng CICC. Napakaligaya ang mararamdaman ng mga kapatid ng mga dumalo sa araw na ito ng INC Live at ng INCinema. At makikita natin sa mga kapatid na dumalo sa araw na ito ang kanilang kasiyahan. Lalo na yung mga kapatid na kasama yung kanilang pamilya at nagkakaroon sila ng bonding sa kanilang paglilibot sa ating mga programa. Talagang
magkakaroon po ng isang malaking impakto sa kapisahan ng Kadiwa, lalong-lalo na po sa aming distrito at sa distrito na rin po ng Cebu South. At pangarap po naming magkaroon po ng ganitong ori ng aktibidad. Ipinakita ng mga kapatid sa pamamagitan ng pag-arte sa entablado ang buhay ng isang tao bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sa abot ng ating makakaya, igagapang natin. Huwag lang tayong bibitiw sa ating mga tungkulin. Sinikap nilang ipakita ang magagandang pag-uugali ng isang tunay na lingkod ng Diyos. Tutupad po ba kayo para sa tanging pagtitipon sa pagpapahid ng langis mamayang gabi? Oo, kami ng tatay mo. Nagpaparilyebo nga siya sa pagmamaneho ng taxi para makatupad din siya. Sige po, Nay. Sasama po ako sa inyo. Magpapahid rin po ako ng langis. Nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo sa ganito pong mga aktibidad ng Iglesia na inilulunsad po ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, at ng tagapag-ugnay po ng Kapisanang Pansambahayan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo. Ang Insinima kasama ng INC Life ang pangunahing aktibidad na isinagawa sa ikalawang araw ng Countdown to the Centennial sa Distrito Eklesyastiko ng Cebu South kasabay ng Distrito Eklesyastiko ng Canada East. Ako po si kapatid na Sheila Tamidlas para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Ang mga kapatid mula sa lalawigan ng Cebu at ang mga kinatawan mula sa Music Department ng Iglesia ni Cristo ang magkatuwang na bumuo sa pagtatanghal. Alamin natin ang kanilang naging paghahanda. Bago pa man sumapit ang kick-off celebration ng sentenaryo ng Iglesia ni Cristo sa Cebu City, puspusan na ang mga paghahanda ng mga kapatid na nagkapalad na maging performer para sa kanilang mga pagtatanghal. Nagpapanata po ang aming grupo. Magkaroon po kami ng mga creative ideas. Tapos po magkaroon for the Centennial. Gumanda po ang kanilang musicality. Siyempre, yung techniques nila, bigyan kami ng lakas ng pangangatawan, strength, courage, para po magkaroon sila ng magandang performance. Walang humpay ang kanilang mga pag-iensayo upang matiyak na magiging maganda ang kalalabasan ng programa. Nang sumapit ang mismong araw ng pagtatanghal, kung anong galak ng mga kapatid sa natunghayan nilang mga pagtatanghal, ay siya rin namang kagalakan ng mga performers na nagmula pa sa iba't ibang panig ng Pilipinas. It's a once-in-a-lifetime opportunity kasi, kumbaga, nakikiisa tayo dun sa, sa pagsalubong sa sentenaryo ng Iglesia. At tayo ay sama-sama na maratnan sa Iglesia. Pagdating niya, darating na siya. Tayo na't salubungin siya. Itinanghal ng mga kapatid ang ilan sa mga Christian songs na nilikha ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. I am very, very happy to be a part of this celebration. Ako ngayon ay Iglesia ni Cristo, ang iglesyang tunay at nasa katotohanan. Ang iyong pagliligtas at pagmamahal ay narito. Ako'y magliling tapat hanggang kamatayan. I'm hoping to see everyone on the Centennial Day, July 27 next year, 2014. God bless us all. Kinikilala ng mga kapatid na nagtanghal na isang malaking biyaya galing sa Panginoong Diyos na napagkalooban sila ng pagkakataon na maging bahagi ng selebrasyong ito. Ako po si kapatid na Carmela D. para sa Iglesia ni Cristo Television Network.
Sa pagkakataong ito naman ay panoorin natin ang highlights ng In Concert sa Cebu. Here is Brother Benefrito C. Santiago to read the message from the Executive Minister of the Iglesia ni Cristo, Brother Eduardo V. Manalo. Sa lahat ng mga kapatid na nagkakatipon sa Cebu International Convention Center ngayong ika-28 ng Hulyo 2013. Sumainyo nawang lagi ang kapayapaan at pagpapala ng ating dakilang Diyos. Lagi kong ipinagpapasalamat sa ating Amang nasa langit ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya at ang masigla ninyong mga paglilingkod sa Kanya. Pagkatapos na maisagawa natin ang pagpapasalamat sa Diyos sa pagsapit ng ika-79 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito. Buong kasabikan namang nakatanaw tayo ngayon sa darating na sentenaryo ng Iglesia ni Cristo sa Hulyo 27, 2014. Iba yung kagalakan ang nagahari sa ating mga puso dahil hayag na hayag sa atin ang hindi nagmamaliw na pagmamahal ng Diyos at ang walang hanggan niyang kagandahang loob sa Kanyang bayan sa mga huling araw na ito. Kinikilala natin na ang lahat ng tagumpay na ngayon ay tinatamasa ng buong iglesia ay ginawa ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Lubhang napakahalaga na ang mga ginawang ito ng Diyos sa Iglesia ni Cristo ay malaman ng bawat kapatid at hindi dapat limutin kailanman upang manatiling sa Diyos tayo nagtitiwala at sumusunod sa Kanyang mga utos. Gaya ng sinasabi sa Aklat ng Mga Awit 78, 4 at 7. Hindi namin ito ikukubli sa kanilang mga anak. Sasabihin namin sa susunod na lahi ang kapuri-puring ginawa ng Panginoon, ang Kanyang kapangyarihan at ang mga kababalaghang Kanyang ginawa. Sa gayon, ang kanilang pagtitiwalay ilalagak nila sa Diyos at di nila malilimot ang Kanyang mga ginawa, kundi ang susundin ay ang Kanyang mga utos. Ito ang nilalayon ng itinakda nating mga aktibidad at mga gawain na sinimulan na natin sa buwang ito. 1 taon pa bago sumapit ang ika-100 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Pinakahangad naming manatiling nakatatak ng malalim sa ating mga puso at nagsisilbing ilawan na ating sinusundan sa madilim na sanlibutan ang mga paunang pahayag ng Diyos na nakasulat sa mga banal na kasulatan
na tayo ang mga hinirang niya sa mga huling araw na ito. Nananawagan ako sa inyong lahat na mamalagi kayong matatag sa inyong pananampalataya at patuloy kayong makipagkaisa at lumaho sa lahat ng mga gawain ng Panginoon na itinataguyod natin upang lubos tayong mahanda sa pinakadakilang araw na ating hinihintay, ang araw ng ating kaligtasan. Nakalagda po ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat. People examine the tremendous growth of the Church of Christ today, it is easy to forget its humble beginnings. Sinariwa sa mga kapatid kung paanong nagsimula ang Iglesia ni Cristo sa panahon ng kapatid na Felix Y. Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Masaya po ngayon na nagtipon-tipon tayo ng mga kapatid. Most especially na kompleto kami na nagsama-sama sa aking pamilya. Nagmula pa po kami sa lokal ng Lipa City sa distrito ng Batangas at naglakbay po kami dito upang masaksihan po ang napakagandang pagse-celebrate po ng 99th anniversary ng Iglesia ni Cristo. Biyayang galing sa Diyos para sa mga performers at organizers na sila ay mapili na maging bahagi ng aktibidad. This is a 12-part series po of the story of the church. It is 100 years story of the church in 12 districts. So they will expect more po of a spiritual journey mixed with the best in music of the church. Nagdulot ng kaligayahan sa mga dumalo ang bawat awitin at kwento ng kasaysayan ng Iglesia ni Cristo. Kaligayahan na sa loob ng 99 na taon ay patuloy na iniingatan ng Diyos ang Iglesia hanggang sa marating nito ang maningning at maluwalhating kalagayan. We're enjoying it, concert, music concert. We're enjoying it. It's good. We are enjoying it. It's really promising. It's very, very nice. At saka, I feel proud to be an Iglesia ni Cristo. Napakapalad namin. Nagkaroon kami ng bahagi sa pagdiriwang na ito sa distrito ng Cebu. Napakalaking biyaya, hindi lamang sa amin, kundi sa lahat ng mga kapatid na nakasaksi sa ginawang napakasayang pagtitipon. At ang kaluwalhatian at ang kapurihan ay para sa Diyos. Napakasaya. Oo, dahil kami pinakauna, tapos nagkaroon kami pagkakataon na makipagkaisa sa countdown sa Centennial. Napaka-worth it. Walang word na ma-describe na nanonood ka, nasa loob. Parang super grandeur yung stage, napaka-colorful, ang gaganda ng mga boses, talagang ang raming talento ng mga kapatid. Unang-una kasiglahan, nalipay mi ugayo kay nakita na mo nga gi-welcome sa tanang tawo ang talent sa Cebu City. Proud na proud po ako, Iglesia ni Cristo po ako. Mas excited ko para next year. Kaya kung mas big karon ng event, mas more on big event para sa 100th anniversary sa Iglesia ni Cristo. Distrito pa ang pagsasagawaan ng countdown to the centennial sa mga susunod na buwan. Habang papalapit, lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo sa buong daigdig ay buong kasabikan ng nakatanaw sa pagsapit ng sentenaryo. Mula po rito sa lalawigan ng Cebu, ako po si kapatid na Joy Maico para sa countdown to the centennial ng Iglesia ni Cristo.
Talakayan ang mga pangyayari sa isinagawang kick-off ng Countdown to the Centennial ng Iglesia ni Cristo sa Cebu. Sa Agosto, ang pagtatanghal at selebrasyon naman ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Distrito Eklesyastiko ng Batangas at Southern Midwest ang inyong abangan sa karugtong ng serye ng pagdiriwang kaugnay ng sentenaryo ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli.